Isang malagim na aksidente. Sa isang tahimik na kahabaan ng highway, sa gitna ng humaharurot na mga sasakyan sa katimugang Luzon, ay isa lamang sana sa hindi na mabilang na mga trahedyang araw-araw na nangyayari. Ngunit ang mga biktima ay ang asawa ng isang kilalang negosyante sa Maynila at ang personal na driver nito. Ang publiko ay nalungkot at ang naiwang asawa ay gumuho sa matinding pighati. Ang kwento ng isang malupit na tadhana ay tila naisulat na, hanggang sa isang maliit na bakas, isang di pangkaraniwang detalye na naiwan sa lugar ng krimen ang nagsiwalat na hindi ito kagagawan ng pagkakataon, kundi resulta ng isang pagkalkulang napakalamig at napakalupit. Metro Manila, sa mga huling buwan ng 2022. Ang syudad ay patuloy sa kanyang likas na ingay at walang tigil na pag-inog. Sa mga pangunahing kalsada ng Forbes Park sa Makati, kung saan nakatayo ang mga mansyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, nananatiling tahimik ang mga ito sa likod ng matataas na pader at bakal na tarangkahan, itinatago ang isang mundo ng karangyaan at pag-iisa. Para kay Clara Santos, isang graduating student mula sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, ang bawat pagtapak sa isa sa mga mundong iyon ay tila isang panaginip. Tinanggap si Clara bilang tutor para kay Ken, ang 8 taong gulang na anak ng negosyanteng si Jose Miguel J.M. De Villa, isang pangalang may bigat sa industriya ng import-export. Ang sahod na inialok ni J.M. ay nakakagulat sa taas. Sapat na para tustusan ang lahat ng kanyang gastusin sa pag-aaral at makapagpadala ng tulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Bilang kapalit sa kabutihang loob na ito, si Clara ay palaging nagpapakita bilang isang modelong tutor, matalino, magalang, masipag at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan at hindi tsismosa. Ang mansyon ng pamilya De Villa ay dinisenyo sa modernong istilong Europeo na may malinaw na asul na swimming pool at isang hardin na masinop na inaalagaan. Lahat ng bagay ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang linggo sa trabaho, naramdaman ni Clara ang isang hindi nakikitang lamig na bumabalot sa marangyang lugar na iyon. Si Jose Miguel De Villa, ang kanyang amo, ay isang lalaking nasa edad 40, makisig, maginoo at palaging abala. Ang mga tawag sa telepono para sa negosyo na tumatagal hanggang hating gabi at mga biglaang business trip ay pangkaraniwan na. Ang pakikitungo niya sa kanyang asawa, anak at maging sa tutor ay magalang at formal, ngunit laging mayroong hindi maipaliwanag na distansya sa kanyang mga mata. Kabaligtaran ng matagumpay na asawa ay si Isabel Reyes de Villa, isang babaeng malapit na rin sa 40 ngunit napanatili pa rin ang kanyang matalas at kaakit-akit na ganda. Ang buhay ni Isabel ay tila umiikot lamang sa mga party, pamimili ng mga branded na gamit at mga oras sa spa. Nasa kanya na ang lahat ng bagay na pinapangarap ng iba, maliban sa tunay na atensyon mula sa kanyang asawa. Ang kalungkutan at pagkabagot ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata na paminsan-minsan ay nakatingin sa malayo. Ang tanging pinagmumulan ng kanyang saya at ang marupok na ugnayan sa pagitan ng mag-asawa ay ang kanilang anak na si Ken. Iisa lamang ang tungkulin ni Clara. Mag-focus sa pagtuturo kay Ken at huwag makialam sa anumang bagay. Ito ang palagi niyang sinasabi sa sarili. Kailangan niya ang trabahong ito. Hanggang sa isang gabi ng Sabado na nagpabago sa lahat. Naka-business trip na naman si JM. Pagkatapos magturo kay Ken, nanatili pa sandali si Clara para ayusin ang mga libro. Halos 10:00 na ng gabi nang siya ay umuwi. Habang naglalakad siya sa tapat ng garahe kung saan nakaparada ang kanilang mamahaling sedan, bigla siyang nakarinig ng mga bulungan. Dahil sa kuryosidad, huminto siya sa likod ng isang malaking haligi. Sa ilalim ng madilaw na ilaw, natigilan siya nang makilala ang 2 anino sa loob ng bahagyang bukas na pinto ng sasakyan. Sina Ma'am Isabel at Rico Fernandez, ang personal na driver ng pamilya. Hindi lang sila nag-uusap. Nakita ni Clara ang magaspang na kamay ni Rico na humahaplos sa balikat ni Isabel at ang paraan ng pagsandal ng kanyang amo sa dibdib ng driver na puno ng lambing.
Kumabog ng malakas ang puso ni Clara. Mabilis siyang umatras, pilit na hindi gumawa ng ingay at nagmamadaling umalis sa mansyon. Sa buong biyahe pauwi sa kanyang boarding house, gulong-gulo ang isip niya. Ang sikretong nasaksihan niya ay napakalaki, napakabigat. Ito ay parang isang bombang nakatime na sasabog sa loob mismo ng bahay kung saan siya nagtatrabaho. Sa mga sumunod na araw, namuhay si Clara sa takot. Sinubukan niyang magpanggap na normal ang lahat, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Isabel o kay Rico. Nagmasid siya at napagtanto na ang kanilang relasyon ay hindi lamang isang sandali ng kahinaan. Ito ay sistematikong nangyayari. Ang mga pagkakataon na ihahatid ni Rico si Isabel para mamili ngunit babalik na sila ng hating gabi na may itsurang pagod ngunit kontento. Ang mga sulyap na ipinupukol nila sa isa't isa kapag inaakala nilang walang nakatingin, lahat ay mga piraso ng puzzle na bumubuo sa isang hubad na katotohanan. Niloloko ng kanyang amo at ng driver ang kanilang boss. Naharap si Clara sa isang mahirap na pagpipilian, magsalita o manahimik. Ngunit kanino siya magsasabi? Kay Sir JM? Ano ang mapapala niya kundi masangkot sa isang magulong hiwalayan at tiyak na mawawalan ng trabahong pinapangarap niya? Nanaig ang kanyang pagiging makasarili at takot. Kinumbinsi niya ang sarili. Hindi ko ito problema. Isa lang akong empleyado. Ang pananahimik ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang sarili ko. Kaya't pinili ni Clara na manahimik. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang tutor, patuloy na ngumingiti sa kanyang amo, at patuloy na tumatango bilang pagbati sa driver araw-araw habang ibinabaon ang nakakakilabot na sikreto sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit hindi niya akalain na ang kanyang pananahimik ay hindi isang tiket para sa kaligtasan, kundi ang unang ladrilyo na maglalatag ng daan patungo sa isang masalimuot na kasalanan kung saan siya mismo ay hindi makakatakas. Mula sa gabing iyon sa garahe, ang bawat araw ng pagtuturo para kay Clara ay naging isang pakikibakang psikolohikal. Ang pananahimik na pinili niya ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, ginawa siyang isang sapilitang manonood sa isang dula ng kataksilan na lalong nagiging pangahas. Ang relasyon ni na Isabel at Rico ay lumampas na sa hangganan ng pagtatago. Ngayon, ito na ay mga sulyap na puno ng kahulugan sa hapagkainan, mga pagkakataong sinasadyang hawakan ni Rico ang kamay ni Isabel kapag inaabutan ito ng isang basong tubig sa harap mismo ng tutor. Ang presensya ni Clara, ang tanging nakakaalam ng sikreto, ay tila naging panggatong na nagbibigay sa kanila ng parehong kaba at katuwaan. Lalo na si Rico. Hindi na niya pinanatili ang kanyang magalang na anyo. Sa mga tingin niya kay Clara, mayroon ng pagsusuri, kaunting pagmamataas, at isang kislap na hindi niya mapangalanan, isang bagay na madumi at puno ng pagkalkula. Alam ni Rico na nakita siya ni Clara at naniniwala siyang ang pananahimik nito ay nangangahulugan ng pakikipagsabwatan o mas malala ng takot. At sa mundo ng mga taong tulad ni Rico, ang takot ng iba ay lisensya para sa kanilang sariling kapangyarihan. Ang insidente ay nangyari isang gabi ng Miyerkules nang bumuhos ang isang malakas na ulan sa Maynila. Kasisimula pa lang ng mahabang business trip ni JM sa Singapore. Matapos makatulog si Ken, inayos ni Clara ang kanyang mga gamit para umuwi. Umalis si Isabel noong hapon pa, sinabing makikipagkita sa kanyang mga amiga. Ang malawak na mansyon ay naiwan sa kanilang dalawa ni Rico. Nang bumaba si Clara sa sala, nakita niya si Rico na nakaupo sa sofa, nanonood ng TV, na may isang halos ubos na bote ng beer sa mesa. Tumingin ito sa kanya at ngumiti, isang ngiting nagpanginig sa kanyang kalamnan. "Ang aga mo namang umuwi, teacher," sabi ni Rico, medyo lasing ang boses. "Magliligpit lang ako sandali, tapos uuwi na rin," sagot ni Clara, sinusubukang maglakad ng mabilis patungo sa pinto. "Bakit ka nagmamadali? Ang lakas ng ulan. Paano ka makakauwi? Dito ka muna, magkwentuhan tayo." Tumayo si Rico
at hinarangan ang kanyang daan. Ang amoy ng beer at murang pabango mula sa kanya ay tumama sa ilong ni Clara na nagdulot ng kanyang pagkadiri. "Wag na po, kailangan ko na talagang umuwi." Sinubukan ni Clara na umiwas, ngunit mas mabilis si Rico at hinawakan ang kanyang pulso. Ang lakas ng isang lalaki ay higit pa sa inaakala niya. "Stay ka muna dito. Wala naman si Sir at si Ma'am. Hindi rin yun uuwi ng maaga. Dito ka na matulog, hindi ka naman malulugi sa akin." Ang mga bastos na salita ni Rico ay parang mga sampal sa mukha ni Clara. Siya ay lubos na natakot, pilit na kumakawala ngunit walang saysay. "Bitawan mo ako! Ano bang ginagawa mo?" Sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanila, pinuputol ang eksena ng pagpupumiglas. Si Isabel ay nakatayo sa may pintuan, basang-basa ng ulan. Nanlaki ang kanyang mga mata hindi dahil sa pagkagulat, kundi dahil sa pagkabigla at galit. Ang tanawin sa harap niya, ang kanyang kalaguyo, mahigpit na hawak ang kamay ng batang tutor, parehong gusot ang ayos. Sa isip ng isang babaeng nalulunod sa kawalan ng kapanatagan at pagiging mapang-angkin, hindi niya nakita ang takot ng isang biktima sa mga mata ni Clara. Ang nakita lamang niya ay ang imahe ng isang karibal, isang taong sumusubok na agawin ang tanging pinagmumulan ng kanyang kaligayahan. "Anong ginagawa ninyo?" Sumigaw si Isabel. Ang boses niya ay mas matalas pa kaysa sa ulan sa labas. Nagulat si Rico at binitawan si Clara. "Ma'am," nauutal niyang sabi. "Wala po. Nadulas po kasi si teacher. Sasaluhin ko lang sana siya." Ngunit ang palusot na iyon ay nagdagdag lamang ng gasolina sa apoy. Ang galit na matagal nang pinipigilan ng mga tuntunin ng alta sosyedad ay sumabog ng hindi mapigilan. Hindi man lang tiningnan ni Isabel si Rico. Ang nag-aapoy niyang mga mata ay nakatutok kay Clara. Nadulas? O baka naman sadya mong pinadulas ang sarili mo? Yang mga tulad mong haliparot, alam na alam ko ang estilo nyo. Gagamitin ang itsurang inosente para mangakit ng lalaki. Akala mo ba bulag ako? Hindi po totoo yan, ma'am. Nanginginig na paliwanag ni Clara habang umiiyak. Siya po ang... "Tumahimik ka!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Isabel sabay turo sa mukha ni Clara. "Ayokong marinig. Tanggal ka na sa trabaho. Ligpitin mo lahat ng gamit mo at layasan mo ang pamamahay ko. Wag na wag ko nang makikita ulit ang pagmumukha mo." Ang sakit ng akusasyon at kahihiyan ay bumara sa lalamunan ni Clara. Wala na siyang masabi. Sa harap ng nagwawalang selos ng kanyang amo, lahat ng paliwanag ay walang silbi. Tahimik siyang umakyat sa kanyang silid. Kinuha ang ilang libro at ang kanyang bag sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Nang lumabas siya sa mabigat na bakal na tarangkahan, ang ulan ng Maynila ay tila ibinuhos sa kanyang mukha. Malamig at masakit. Sa paglingon niya sa maliwanag na mansyon kung saan naganap ang isang maliit na trahedya, naramdaman ni Clara na para siyang isang piyesa ng ahedres na walang awang itinapon palabas ng laro. Matapos paalisin sa mansyon ng may kahihiyan, bumalik si Clara sa kanyang ordinaryong buhay bilang isang estudyante, ngunit hindi mapanatag ang kanyang isip. Ang pakiramdam ng pagiging biktima, ng kawalan ng katarungan, at isang malabong takot ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon at sinubukang ibuhos ang kanyang sarili sa pag-aaral para sa nalalapit na final exams. Sinasabi sa sarili na kailangan niyang kalimutan ang maikli ngunit magulong panahon na iyon na parang isang masamang panaginip. Mga 10 araw ang lumipas, isang umaga ng Linggo, habang nakaupo sa isang pamilyar na coffee shop malapit sa universidad, nag-scroll si Clara sa balita sa kanyang telepono. Isang malaking headline ang tumambad sa kanya, na halos ikahulog ng hawak niyang tasa ng kape. Malagim na aksidente sa SLEC sa Laguna, isang businesswoman at driver. Patay agad. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Clara. Nanginginig niyang pinindot ang artikulo.
Lumabas ang malabong larawan ng magulong eksena, ngunit agad niyang nakilala ang pamilyar na itim na sedan na ngayon ay isa na lamang bunton ng yuping bakal. Wasak ang unahan ng sasakyan. Ang mga larawan ng dalawang biktima na kasamang inilathala ay kumumpirma sa kanyang pinakamasamang kinatatakutan, sina Isabel Reyes de Villa at Rico Fernandez. Ayon sa paunang impormasyon mula sa mga awtoridad, ang aksidente ay nangyari bandang 9:09 ng gabi noong nakaraang araw. Ang sasakyang minamaneho ni Rico Fernandez kasama si Isabel de Villa ay patungong Batangas mula Maynila. Pagdating sa isang tuwid at medyo madilim na kahabaan ng highway sa Calamba na walang concrete median barrier, bigla na lamang nawalan ng kontrol ang sasakyan, lumipat sa kabilang linya at direktang bumangga sa isang paparating na cargo truck. Ang malakas na salpukan sa mataas na bilis ay hindi nagbigay ng anumang pagkakataon sa dalawang sakay ng kotse na mabuhay. Ang driver ng truck ay nagtamo lamang ng bahagyang pinsala ngunit lubos na nataranta. Sinabi niya sa mga pulis na ang kotse ay tila walang anumang senyales ng pagpreno. Dumiretso lang ito sa kanya na parang isang sasakyang walang nagmamaneho. Sa lugar ng aksidente, walang naitalang mahabang skid mark, isang kakaibang detalye para sa isang head-on collision. Ang paunang teorya ay maaaring nakatulog ang driver, gumagamit ng cellphone o inatake sa puso na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa manibela. Gumuho ang mundo ni Clara. Dalawang tao ang isa'y nang insulto sa kanya. Ang isa'y nagtangkang bastusin siya ay parehong patay na. Isang komplikadong pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito tuwa, kundi isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, napakabiglaan. Ilang araw ang lumipas, sabay-sabay na ibinalita ng media ang tungkol sa libing. Ang mga larawan ni Jose Miguel de Villa ay lumabas sa lahat ng pahayagan. Siya ay mukhang haggard, wasak, at namumugto ang mga mata, pilit na nananatiling matatag para asikasuhin ang burol ng kanyang yumaong asawa. Sa libing, nagbigay si JM ng isang maikli ngunit madamdaming talumpati. Nagpasalamat siya sa lahat ng nakiramay at nangakong aalagaan ng mabuti si Ken para sa kanyang asawa. Ipinahayag din niya ang kanyang kalungkutan para sa kanyang tapat na driver na nagsilbi sa pamilya sa loob ng maraming taon. Ang imahe ng isang matagumpay na asawang nawalan ng kabiyak sa isang biglaang trahedya ay umani ng luha at simpatya mula sa buong lipunan. Ang kaso ay pinangasiwaan ng Calamba City Police Station bilang isang karaniwang traffic accident investigation. Ang mga ulat ay ginawa, ang mga testimonya ay kinuha, at ang wasak na sasakyan ay dinala sa impounding area. Tila lahat ay patungo sa isang simpleng konklusyon. Kasalanan ng driver ng sedan na hindi nakontrol ang bilis. Marahil ay malapit ng isara ang kaso, at ang trahedyang ito, tulad ng iba pa, ay unti-unting malilimutan sa agos ng buhay. Ngunit sa isang sulok ng proseso ng investigasyon, isang maliit na detalye ang nagpakunot-noo sa isang bihasang investigador. Iyon ay ang testimonya ng driver ng truck. Giit niya, ang mga headlight ng kotse ay hindi man lang kumurap o nagbigay ng anumang babala. Dumiretso lang ito. At ang pinakamahalaga, bakit sa isang tuwid, tuyong kalsada at maganda ang visibility, ang isang profesional na driver tulad ni Rico ay magkakamali ng ganoon kalaki? Ang mga tanong na ito, kahit maliit, ay tahimik na naging unang butil ng pagdududa sa isang kaso na mas komplikado at mas madilim pa kaysa sa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Ilang linggo matapos ang libing, tulad ng inaasahan, dinala ni Jose Miguel de Villa ang isang maayos na inihandang folder sa opisina ng isang insurance company para i-claim ang napakalaking life insurance policy ng kanyang asawa. Naniniwala siyang dahil sa konklusyon ng pulisya na ito ay isang aksidente, magiging madali ang lahat. Ngunit minaliit niya ang Anti-Fraud Investigation Unit ng kumpanya. Ang file ni JM ay napunta sa kamay ni Benigno Ben Robles, isang retiradong opisyal ng pulisya na may matalas na mata para sa mga hindi kapani-paniwalang detalye.
Pagkatapos lamang ng kalahating oras na pagbabasa sa police report, binilugan niya ang isang linya. Walang naitalang bakas ng pagpreno mula sa kotse. Ang detalyeng ito, kasama ang napakalaking halaga ng insurance claim, at ang katotohanang ang tanging posibleng saksi, ang driver, ay namatay din, ay nagbunga ng malaking pagdududa. Agad-agad, nagpasya ang insurance company na pansamantalang i-hold ang pagbabayad at nagpadala ng isang opisyal na sulat, kasama ang buong file at ang kanilang mga natuklasang kaduda-dudang puntos sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na humihiling ng tulong para imbestigahan ang posibleng krimen. Ang sulat na iyon ay direktang napunta sa mesa ni Police Major Dante Cruz. Hawak ang folder ng isang kasong akala ng lahat ay sarado na. Alam niyang ang tunay na imbestigasyon ay ngayon pa lamang magsisimula. Si Major Dante Cruz, isang imbestigador mula sa Homicide Section ng CIDG, ay nasa edad 45 na may higit sa 20 taong karanasan. Kilala siyang tahimik, metikuloso, at may kakaibang talas ng intuisyon. Hindi niya basta binasa ang konklusyon ng traffic accident report. Sa halip, sinimulan niyang buklatin ang bawat pahina. Binasang mabuti ang bawat testimonya at sinuring maigi ang bawat larawan mula sa crime scene. Mayroong mali. Ang unang nagpagulo sa kanyang isip ay ang detalye na walang skid marks. Ayon sa driver ng truck, ang kotse ay parang isang palaso na sumugod. Walang bakas ng pagbagal. Ang isang profesional na driver tulad ni Rico Fernandez, kahit pa nakatulog o na-distract, ang huling likas na reaksyon kapag kaharap ang kamatayan ay ang pagtapak sa preno. Ang kawalan ng sunog na marka ng gulong sa aspalto ay isang nakakabahalang katahimikan. Ang pangalawa at ang pinaka nagpaisip kay Major Cruz ay ang imahe ni Jose Miguel de Villa. Pinanood niya ulit ang mga interview clips at tiningnan ang mga larawan sa media. Ang pighati ni JM ay mukhang totoo. Ngunit para sa isang sanay na mata na nakasaksi na ng daan-daang trahedya, ito ay medyo OA, parang isang aktor na pilit na ginagampanan ang isang madramang papel, lalo na sa isang pulong sa insurance company ilang araw lamang matapos ang libing. Kahit na pinapanatili ni JM ang malungkot na anyo, napakalinaw at organisado niyang tinalakay ang mga tuntunin at proseso para makuha ang dambuhalang life insurance ng kanyang asawa. Ang pighati at pagkalkula ay bihirang magkasama ng ganoon kaperpekto. Dala ang mga pagdududang ito, iminungkahi niya sa kanyang mga nakatataas na buksan muli ang kaso para sa mas malalim na imbestigasyon. Ang pinakamahalagang desisyon ay ginawa. Isagawa ang isang komprehensibong forensic technical examination sa sasakyang na aksidente, na ngayon ay isang yuping metal na lamang na nakatambak sa impounding area. Isang team ng mga piling forensic technician ang ipinadala. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, sinimulan nila ang kanilang trabaho. Hindi lang nila tiningnan ang mga pinsalang dulot ng banggaan. Hinanap nila ang pinakamaliit na bakas, mga anomalya na maaaring napalampas ng isang ordinaryong imbestigasyon. Sinuri nila ang bawat turnilyo, bawat kawad, bawat koneksyon. Pagkatapos ng maraming oras ng maingat na pagtatrabaho, isang batang teknisyan ang biglang tumawag, "Major! Tingnan niyo po ito!" Lumapit si Major Cruz. Yumuko sa ilalim ng nakataas na sasakyan. Sa sistema ng preno ng kaliwang gulong sa unahan, kung saan kumokonekta ang hydraulic fluid hose sa brake assembly, mayroong isang napakaliit ngunit napakahalagang detalye. Itinuro ng technician ang isang tansong nut. Major, ang nut na ito ay niluwagan. At ang importante, ang mga ukit nito ay hindi nasira o nayupi dahil sa impact. May mga marka ito ng isang liabe na nagpapakitang sinadya itong luwagan. Napahinto ang paghinga ng lahat. Ang paliwanag ng technical expert pagkatapos ay nagbigay linaw sa lahat. Ang salarin ay hindi basta pinutol ang brake line, isang kalokohang madaling mapapansin agad ng driver. Niluwagan lamang niya ang nut na ito, sapat para unti-unting tumagas ang brake fluid.
Sa normal na pagmamaneho sa syudad, mahirap mapansin ang tagas. Ngunit sa isang mahabang biyahe tulad ng mula Maynila papuntang probinsya, malaking bahagi ng fluid ang mawawala. Kapag kailangan ng driver na biglang magpreno, ang pressure sa sistema ay itutulak palabas ang natitirang fluid sa siwang na magdudulot ng biglaan at kumpletong pagkawala ng preno. Ito ay isang kilos ng pagpatay na kinakalkula hanggang sa pinakamaliit na detalye. Isang perpektong patibong na nakabalat kayo bilang isang technical failure. Ang traffic accident ay opisyal nang naging isang murder investigation. Pagbalik sa opisina, tumayo si Major Cruz sa harap ng isang whiteboard. Binura niya ang mga salitang traffic accident at pinalitan ito ng dalawang malalaking salita, murder. Nang mailatag na ang resulta ng forensic examination, opisyal nang pumasok ang kaso sa isang bago, mas madilim at mas komplikadong kabanata. Ang numero 1 suspek, si Jose Miguel de Villa, ay agad na isinailalim sa espesyal na pagmamanman. Gayunpaman, ang mga operatiba ay humarap sa isang halos perpektong pader. Si JM ay isang matalino at maingat na negosyante. Mayroon siyang matibay na alibay. Sa oras ng aksidente, dumadalo siya sa isang malaking economic forum sa Bonifacio Global City na may daan-daang saksi. Alam ni Major Cruz na walang saysay ang direktang komprontasyon sa isang tulad ni JM sa puntong ito. Handa na ito sa lahat ng tanong. Sa halip, nagpasya siyang gamitin ang taktika ng pagbabalat ng sibuyas, matiyagang pagtanggal sa bawat layer ng buhay ng mga biktima at ng mga taong sangkot. Isang Special Investigation Task Group ang binuo. Sinuri ng isang team ang lahat ng posibleng alitan sa negosyo ni JM. Ang isa naman ay inimbestigahan ang personal na relasyon ng mag-asawa. At isang espesyal na team ang nag-focus sa pagsusuri ng data mula sa telekomunikasyon at pananalapi. Ang investigasyon sa personal na relasyon ay mabilis na nagbunga ng hindi inaasahang resulta. Sa pamamagitan ng testimonya ng mga dating kasambahay at malalapit na kaibigan ni Isabel, unti-unting nabuo ang larawan ng isang malamig at hindi masayang pagsasama. Ngunit ang pinakamahalagang detalye ay nagmula sa isang kasambahay na umalis ilang buwan na ang nakalipas. Ikinuwento niya na ilang beses niyang nakita si Isabel at ang driver na si Rico na may mga kilos na sobrang sweet para sa isang amo at empleyado. Lumabas ang unang piraso ng puzzle tungkol sa lihim na relasyon ng mga biktima na nagpapaliwanag kung bakit sila magkasama sa nakamamatay na biyaheng iyon. Ngunit lalo lamang nitong ginawang komplikado ang motibo ni JM. Alam ba niyang niloloko siya ng kanyang asawa? Kung oo, sapat ba iyon para pumatay? Para sa isang taong may katayuan tulad ni JM, mas madali ang isang tahimik na diborsyo kaysa sa pagsasagawa ng isang peligrosong plano ng pagpatay. Tiyak na may mas malaki pang nakatago. Nagpasya si Major Cruz na ilagay si JM sa 24/7 na surveillance, araw at gabi. Tahimik na sinusubaybayan ng mga pinakamahuhusay na operatiba ang bawat galaw niya. Paglipas ng maraming araw, ang kanilang pasensya ay nagbunga. Napansin nila ang isang kakaibang pattern. Bawat ilang araw, magmamaneho si JM papunta sa isang malaking mall sa Makati, iiwan ang kanyang sasakyan at sasakay ng taxi papunta sa isang coffee shop sa Quezon City. At 15 minuto lang ang lilipas. Isang babae ang darating sa parehong coffee shop. Si Clara Santos, ang dating tutor ni Ken. At sa sino mang makakakita, malinaw na sila ay isang magkasintahan. Isang malaking tanong ang muling nabuksan. Kailan pa sila nagkakilala? Bago o pagkatapos ng aksidente? Matapos ang ilang araw na pagsubaybay at pagkolekta ng sapat na ebidensya ng mga lihim na pagkikita nina JM at Clara, nagpasya si Major Cruz na kumilos na. Isang imbitasyon para sa interogasyon ang ipinadala kay Clara Santos. Sa loob ng investigation room, sa ilalim ng pressure ng mga tanong at sa harap ng mga larawan ng kanilang mga pagkikita na hindi niya maitatanggi, nagsimulang mataranta si Clara. Ipinakita sa kanya ang isang search warrant para sa kanyang mga electronic device. Napilitan siyang ibigay ang kanyang cellphone.
Mabilis na kumilos ang mga cybercrime expert. Kahit na maraming data ang binura ni Clara, matagumpay nilang na-recover ang mga mahalagang pag-uusap mula sa isang pangalawang messenger account na ginagamit niya para sa pribadong pakikipag-ugnayan kay JM. Ang mga mensahe tungkol sa bakal na kabayo, sasakyan, na naasikaso na ay isang matibay na ebidensyang hindi maikakaila. Sa gitna ng kanyang pagkasindak at sa pag-asang makakuha ng mas magaan na parusa, isiniwalat ni Clara ang lahat. Ang relasyon ni na JM at Clara ay hindi bago. Mahigit 1 taon na itong umiiral bago pa man siya pumasok bilang tutor. Ang pagpasok niya sa mansyon ay hindi isang pagkakataon, kundi ang unang hakbang sa isang maingat na binuong plano. Inayos ni JM na mapalapit ang kanyang kabit sa kanyang anak upang lumikha ng isang natural na ugnayan na naghahanda ng daan para sa kanya na pumasok sa pamilya nang walang kahirap-hirap kapag ang pinakamalaking hadlang si Isabel ay naalis na. Ang buong dula ay naging malinaw na. Ang pananahimik ni Clara nang matuklasan niya ang relasyon ni na Isabel at Rico ay hindi dahil sa takot, kundi dahil ito ay isang biyaya mula sa langit. Siya mismo ang nagbigay kay JM ng detalyadong schedule ng paglalakbay ni na Isabel at Rico. Alam niyang madalas silang magkita sa isang resort sa Batangas tuwing weekend. Ang impormasyong ito ang tumulong kay JM na piliin ang perpektong oras at ruta para isagawa ang krimen na tinitiyak na pareho silang sakay ng nakamamatay na sasakyan. Ang insidente kung saan siya tinangkang bastusin ni Rico at pinalayas ni Isabel bagamat totoo ay ginamit ni na JM at Clara bilang paraan upang lumikha ng alibi na naghihiwalay kay Clara mula sa pamilya bago mangyari ang krimen. Kasabay nito natuklasan din ng mga investigador ang mga kahina-hinalang money transfers mula sa isang hindi kilalang account patungo sa bank account ni Clara, ang buwan ng sustento mula kay JM na mas malaki pa kaysa sa kanyang sahod bilang tutor. At ayon sa impormasyon, si JM ay may kaalaman sa automotive mechanics mula pa noong kanyang kabataan. Kaya't ang pagsabotahe niya mismo sa sasakyan isang gabi bago ang biyahe ay hindi naging mahirap para sa kanya. Gamit ang lahat ng matibay na ebidensya, isang arrest warrant para kay Jose Miguel de Villa ang inilabas. Nang siya ay arestuhin at iharap sa kanyang kabit, sa harap ng mga mensaheng hindi maitatanggi, ang tusong negosyante na nagtiwala sa kanyang perpektong plano ay tuluyan ng bumagsak. Inamin niya ang lahat. Ang paglilitis sa Makati Regional Trial Court ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa publiko. Siksikan ng mga tao sa courtroom, gustong masaksihan ang tunay na mukha ng demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng isang matagumpay na negosyante at ng kanyang kasabwat na nagbabalat kayong isang edukadang estudyante. Sa harap ng hukom, hindi na mapanatili ni na JM at Clara ang kanilang kalmadong anyo. Sila ay payuko. Iniiwasan ang mga tingin ng galit mula sa pamilya ng mga biktima at ang paghusga ng lipunan. Sa huling argumento ng taga-usig, binigyang diin niya. Ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagpatay dahil sa selos. Ito ay isang organisadong pagpatay na kinakalkula ng may kalupitan at kalamigan na nag-ugat sa walang hanggang kasakiman at pagkabulok ng moralidad. Ang hatol ng korte ay mabigat ngunit karapat-dapat. Si Jose Miguel de Villa ay hinatulan ng reklusyon, perpetwa habang buhay na pagkabilanggo, para sa 2 bilang ng murder. Si Clara Santos ay inatulan din ni reklusyon perpetwa bilang kasabwat. Ang pagpukpok ng gavel ay nagtakda ng katapusan sa isang trahedya. Si JM ay nanghina at tuluyang gumuho. Si Clara ay humagulgol, isang huling iyak, para sa isang kinabukasang sinira ng kanyang mga maling pagpili. Ang kaso ay nagsara, ngunit ang alaala nito ay mananatili. Ang pinakamalaking biktima sa kwentong ito ay hindi ang mga namatay, kundi ang mga naiwang buhay. Si Ken, ang 8 taong gulang na bata, na sa isang iglap ay nawalan ng ina at ama, ay naging isang ulila na may sugat sa puso na hindi na kailanman maghihilom. Ang malaking yaman na pinaghirapang angkinin ni JM ay naging walang kabuluhan. Ang kaso ay nagsilbing isang masakit na paalala sa lipunan.
Ipinakita nito na sa likod ng kinang yaman at katayuan, maaaring nagtatago ang pinakamadidilim na sulok ng puso ng tao. Ang linya sa pagitan ng isang matagumpay na negosyante, isang mahusay na estudyante at dalawang mamatay tao ay minsan isang hakbang lamang ng kasakiman at pagnanasa. Ang krimen, gaano man katalinong pagtakpan, ay pagbabayaran din sa huli dahil ang katarungan, tulad ng liwanag, ay maaaring maantala, ngunit hinding-hindi ito mawawala.